Good morning mga ka-farmers. For the time being na wala pang masyadong activity sa bukid, actually bukas magpapatubig at magpapataba sa sibuyas. Pero for the time being na wala pang activity sa bukid, pakita ko sa inyo itong itong aking mga alaga. Itong nasa bungod na to, itong dalawang puti, isang itim at saka yung mottled na yan, ito mga Brahma. Yan. Yan yung mga Brahma chicken. Actually, mga 10 months ago, a year ago, na namatay lahat yung mga alaga ko kasi na natamaan ng peste. So ito na naman yung ito na naman yung panibagong mga alaga ko. So yung Brahma na yan, pure itong nasa harap na to, pure Brahma ito. Turkey line na mga Brahma, ayan sila. So ang laki niyan, kung titignan mo siya, ayan yung gulong ng sasakyan, yan yung laki ng mga Brahma. Ayan, gulong ng sasakyan yan. Ano ba ang circumference ng gulong na to? 265 65 by 17. Yan yung laki ng gulong. So ito yung mga Brahma natin. So ito naman yung yan, ito yung tangke ng tubig. Yan yung height nung babae natin na Brahma. Actually nangingitlog na yung mga yan eh. May na-collect akong ilang itlog ng Brahma, pinapa-hatch ko na siya. And then dun sa kabila, kung mapapansin mo naman dun sa kabila, pakita ko din sa inyo mga ka-farmers. Meron ako yung dalawang rooster ko dun Brahma, pero yung mga inahin ko diyan Rhode Island. Sa kabila, actually yung gagawin ko diyan, magko-crossbreed ako ng Brahma yung rooster, tapos Rhode Island naman yung Rhode Island naman yung mga inahin. Actually, mas malalaki yung rooster ko doon sa kabila na yun eh. Ayan. So, doon sa gawing likod naman, meron din ako doon na crossbreed naman. Rhode Island naman yung rooster, native naman yung inahin. Pakikita ko rin sa inyo, meron doon. So, ito, ongoing na siya. Pakita ko rin sa inyo mga ka-farmers yung incubator para magkaroon lang din kayo ng idea. Well, natutuwa lang din ako. Maganda na sila. Ito yung rooster ko na isa na medyo may pagkasuplado. Yan. Ayan. Yung isang rooster yon, rooster ko na Brahma. Tapos yung yung mga inahin dyan ay Rhode Island. Actually, nakasalang na ngayon sa incubator. Ayun. Itong mga Rhode Island, by the way, lilima to pero malakas mangitlog ito eh. Ang itlog nito araw-araw ang nakukolekta ko ng itlog, although lilima yan, between 3 and 4, 3 and 4 ganyan araw-araw nakukolekta ko diyan. Kaya ito medyo malakas mad, ma, madami silang mangitlog yan. Mamaya mangungulekta ulit ako diyan. Ayan yung mga Rhode Island. Rhode Island yung inahin. Tapos Brahma yung rooster. Yan. Crossbreed. Ito kasing Rhode Island na to, Rhode Island Red. Ang texture ng laman nito, lasa siyang native, para siyang native, masarap malinamnam. Ngayon, naisip ko lang, baka uubra na samahan ko siya, i-crossbreed ko siya sa Brahma na rooster. Yan. So ito yung Brahma ko na siga. Yan, siga yan. Yan. Kunin ko mamaya yung egg. Pakita ko lang sa inyo mga ka-farmers. Pakita ko din sa inyo yung kung ano naman ang itsura ng native ko. Crossbreed din yung nando doon. Yung pa isang malaking Brahma, mga ka-farmers yan. Actually, yan yung sa bubong ng tricycle eh. Mula dun sa pinakadugtungan hanggang yung ibabaw ng bubong ng kulong-kulong. Yan ang taas ng Brahma. Ganyan sila kalalaki. Yan. Okay, pakita ko sa inyo mga ka-farmers naman
Kunin na natin to. Baka mapagtripan pa nilang ano yan. Baka mapagtripan pa nila na ah, basagin. Ayan siya. Ayan yung rooster ko ng Brahma. Halos umabot siya dun sa may bubong. Ayan yung hollow block. Kung titignan mo yung hollow block, 2.5 yata yung taas ng hollow block, mga ka-Brahma. Ayan, mga ka-farmers. Ayan siya. So, yan ang height niyan. Hindi pa siya full grown kasi 10 months pa lang yung mga yan eh. Ayan siya. 10 months pa lang yung mga rooster na yan eh. Magpo-full grown daw itong mga to at the age ng 1 year and 2 months. So, yan, medyo, itong isa na to, medyo mas mataas pa siya dun sa ano eh. Ayan, mas mataas pa siya dun sa hollow block na 2.5 ata yung height na yan. Ayan. Ayan sila, mga ka-farmers. So, yun, pakita ko sa inyo yung, ano, yung, pakita ko sa inyo yung, kunin ko lang. Pakita ko sa inyo yung crossbreed ko naman. By the way, ito yung crossbreed ko nga pala ng Brahma ang rooster. Rhode Island naman yung inahin. Ito naman mga ka-farmers yung aking yung aking crossbreed ng Rhode Island. Rhode Island yung rooster, native naman yung mga inahin. Yan sila. So ang native talaga maliliit eh. Yan, kung makikita mo maliliit talaga. Pero may mga sinasabi sila na pag kinross mo din tong dalawa na to, ang output nito lalaki yung mga lalaki yung mga lahi. Yan. Yan sila. Yan naman ang aking Yan naman yung aking Rhode Island ang rooster. Tapos native yung mga inahin. Meron ding itlog yung mga yan, nakasalang din dun sa incubator. Pakita ko din sa inyo para magkaroon kayo ng idea kung ano naman ang itsura nung nasa incubator. Ito naman mga ka-farmers yung yung aking incubator. So ngayon nakasalang yung itlog ng cross Brahma at saka Rhode Island. Cross ng Brahma and Rhode Island. Yung cross ng Rhode Island rooster and inahin na native at saka yung pure Brahma. Since nasa nasa stage pa lang ako ng incubating, nasa 11 days pa lang ako ng incubating ngayon, ng pag-incubate. So pinagsama-sama ko muna yung itlog para mas madali lang siyang trabahuhin. Pero the moment na dumating yung pang 18 days, paghihiwalayin ko sila and then lalagyan ko siya ng separator para mapaghiwalay-hiwalay ko yung mga itlog. Ito. Tingnan natin siya ngayon. Yan mga ka-farmers. So itong nasa bungad na to, itong nasa harap na to, ito yung sa Brahma Cross Rhode Island. Meron akong 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 eggs na nakasalang. Ito namang mga itong mas malalaki na to, ito yung pure Brahma. Meron akong 2, 4, 6, 7. 7 na pure Brahma eggs. And meron akong 2, 4, 6, 8, 9. 9 na cross ng Rhode Island and native. So ngayon, para hindi lang ako mahirapan sa pagpipihit-pihit kasi manual tong incubator ko, para hindi lang ako mahihirapan sa pagpihit-pihit, pinagsama-sama ko muna sila. Pero as I mentioned, pagdating na ng hatching, 3 days before ng hatching, isi-set ko na siya, lalagyan ko yan ng separator para hindi magkapalit-palit yung para hindi magkapalit-palit yung mga itlog. Yun. So, yan yung kumbaga commercial natin. Yan yung parang pinaka may update ko sa inyo. For the time being na walang masyadong activity dun sa bukid. Pero as I mentioned, by tomorrow, magpapatubig na uli kami ng sibuyas and maglalagay na ng pataba ulit.
So, pakita ko sa inyo yung mga susunod na steps dun sa sibuyasan, dun sa palayan. Yung palayan, medyo marami na ring laman. Pagpapahinog na lang, o dalawang patubig na lang siguro. Pagpapahinog na lang, ganon. Ngayon, lagi, please subscribe, like, para lagi kayong updated sa mga nangyayari.